Mga Pilipino, mga sangkay doon po sa Taiwan, plano na nga bang ilikas ng ating gobyerno dahil nga po sa tumitinding kaguluhan o sigalot ng Taiwan laban po sa China? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Kung ikaw ay solid sangkay, mag-comment ka po sa baba ng hashtag Solid Sangkay, kasama po ang inyong mga lugar para po magkakakilala po tayo dito. Okay, bago tayo magtuloy-tuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay ba yun mga sangkay? Okay, eto nga po. Pag-usapan po natin ito. Oy, yung mga nasa Facebook pala, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, dito na po tayo. Paglikas ng mga OFW, sakaling magkagulo sa Taiwan, paplansyahin na ng Marines sa exercise kamandag. So, ang ginagawa pala ngayong pagsasanay, mga sangkay, ng kamandag. Ito po ang pinakamalaking military exercise ngayon ng maraming mga bansa dito sa ating teritoryo dyan po sa West Philippine Sea. Sabi po dito, pinag-aaralan na nila kung papaano po ililikas yung mga kababayan natin na nasa Taiwan, just in case na lulusubin na po nitong China ang Taiwan. Sa iba pang balita, pinaghahandaan naman ng Philippine Marine Corps ang posibilidad na ilikas ang mga OFWs sakaling magkagulo sa Taiwan. Pero ang tanong ko dyan, yung mga kababayan natin na OFW dyan sa Taiwan, okay lang ba kayo dyan? Pwede ba mag-comment po kayo sa baba ng video na to? Okay lang ba kayo dyan? Wala ba masyadong tension? Kasi syempre, hindi po natin alam. Ang mga balita kasi sa Pilipinas, mga sangkay, lalong-lalo na po pagdating sa international media, matitindi pag-abot po sa usapang China at Taiwan. Ang repatriation ng overseas Filipino workers sa naturang teritoryo ay kabilang sa mga senaryo ng humanitarian assistance drills sa exercise Kamandag. Ayun. Ang Maganda iba pang yan. detalye, nagbabalik si Edniel Parosa. Pinaghahandaan na ng Philippine Marine Corps ang posibilidad na ilikas ng mga Pilipino sakaling sumiklab ang kaguluhan sa Taiwan. Yan ang kinumpirma ni Brigadier General Vicente Blanco III kasabay ng pag-arangkada na exercise Kamandag kasama ang United States Marines at iba pang bansa. Ayon kay Blanco, exercise director ng Kamandag, kabilang sa mga senaryo ng kanilang humanitarian assistance drills ay ang repatriation ng overseas Filipino workers sa naturang teritoryo. Pero nilinaw ng opisyal na hindi nakatuon ang military exercise sa Northern Luzon at Palawan sa kasabay na joint patrol ng China sa paligid ng inaangkin nila ng Taiwan. Pero hindi po talaga nila aaminin yan, mga sangkay. Pero, common sense, no? Wala naman pong ibang banta ang Pilipinas, kundi China lang. So, anong mayroon? Diba? Kumbaga, syempre, hindi po nila sasabihin yan na ito ay bilang pantapat sa ginawa po ng China na pagpaligid po sa Taiwan. No, hindi na po nila kailangan sabihin yan. Pero mga sangkay, common sense, no? China lang naman ang gumagawa ng gulo dito sa ating rehiyon. Natural, itong pagsasama-samang ito mga sangkay, hindi po ito para sa mga lokal na mga kalaban ng ating pamahalaan. Yung APN, binaliktad ko lang. Alam nyo na yun mga sangkay. So, para po ito sa ginagawa ng China. I think it's more of a preparing our forces whenever there will be repatriation of our OFWs. We are Yan yung mga sangkay, oh. Nakikita nyo, may Japan. Ito, Amerikano eh. Ito, Pinoy. Diba? Kita nyo mga sangkay. Sanib puwersa, hindi lang po Japan ang nandito. At saka, USA. Marami pa pong ibang mga bansa. not exercising to join the fight. Ginawa ni Blanco ang pahayag matapos formal na buksan ng ikawalo at pinakamalaking bersyon ng Kamandag. Tampok ang higit 2,000 sundalo at mga pulis. Sasabak dito ang ilang miyembro ng PNP at Philippine Coast Guard kasama ng marine personnel mula Pilipinas, Amerika, South Korea, Japan, United Kingdom, Dami, no? Australia at observers galing France, Thailand at Indonesia. Grabe. Ang dami mga bansa. Kaya mag-ingat po talaga yung China. Kasi marami po silang makakalaban dyan.
Marami po sila dito mga katapat, just in case manggugulo sila. Para sa MDC Okay, ngayon ito pa mga sangkay. Apektado ba ang Pilipinas just in case na magkakaroon na po ng paglusob itong China sa Taiwan? Anumang oras kasi pwede mangyari yan. Kung akong tatanungin, oo, kasi sobrang lapit po niyan mga sangkay. Pero tingnan po natin sa report na ito. Taiwan, 800 ang lapit natin. 800 kilometers Oh, lamang apektado po. tayo. Apektado Ang tayo. layo natin. So say mga sangkay ng opinion, apektado tayo sa magiging gulo niyan. Ano, yung sa atin sa Northern Luzon, alam natin, Especially sa Batanes. na nandyan, may EDCA sites po tayo dyan, nakaposisyon na, baka ang typhoon, sabi kasi somewhere daw in Northern Luzon ang typhoon na missile launcher. Yung, ito, ang sinasabi nga, nakababahala kasi, I think they're saying, it's really a big, ang laking nung Chinese drill na yan, ng China, no? It involves 17 Chinese warship, 125 Chinese military aircraft. So ang pinag-uusapan dito, itong ginawa ng China na pagpalibot po sa Taiwan. Kasi mga sangkay, ganyan po ka-agresibo ngayon yung China. Kaya maintindihan natin na medyo kinakabahan itong news anchor. Most planes detected po na flying doon around, pinalibutan talaga ang Taiwan. What does this mean for us? Dahil nga ang lapit natin sa Taiwan. Well, unang-una talaga yung interest natin dyan, yung 200,000 Filipino OFWs. No? Kaya interestingly, yung scenario na kinundak ng Kamandag, yung evacuation ng 200,000 Filipinos just in case magkaputukan dyan. But of course, 200,000 Filipinos? Ganyan pala karami yung mga kababayan natin sa Taiwan? it's easier said than done. Evacuate Tama ba? 200,000? Filipino OFWs. No? Well, unang-una talaga yung interest natin dyan, yung 200,000 Filipino OFWs. Dami nga talaga. Evacuate mo yung 200,000 Filipinos. Plus of course, hindi rin natin ma-avoid na mag-evacuate ng mga ilang Taiwanese citizens or humanitarian na So, sa atin sila pupunta mga sangkay. So damay talaga tayo dito. process. But it will be conducted under, of course, intense, under fire, no? So, that's a challenge. Under fire, ibig sabihin, mga sangkay, habang nagkakaputukan, nililikas po yung mga Pinoy at saka iba pang mga Taiwanese just in case na mangyayari yan. Scary. Medyo nakakatakot mga sangkay kung iisipin. Pangalawa, of course, yung geography. Napakalapit yan. Ayaw ho natin. Pinapaligidan na nga tayo ng mga Chino sa West Philippine Sea, South China Sea. Correct. Tapos mapapaligidan pa nila tayo sa Luzon Strait. Talagang sasakupin ng China yung Luzon Strait tsaka yung mga isla natin sa Batanes. Kasi kailangan nilang i-secure. Dapat talaga nilang paligidan ang Taiwan. Kung papaligidan talaga nilang Taiwan, sasakupin din nila yung Luzon Strait. Lalo na, of course, kailangan nilang kumbaga pasukin din. Kung kaya't mga sangkay, marami ngayon sa mga sundalo natin nasa Batanes. Kasi ito po yung tapat mga sangkay sa Taiwan. Meron na po sila doong napakalaking detachment. Ito po yung nagsisilbing mga bantay doon mga sangkay. Kasi hindi po natin alam kung ano ang posibleng mangyari. Itong China, bigla-bigla na lang. Kita mo, ang ginawa nila, biglaan po silang nagkaroon po ng military exercise na pinalibutan po yung Taiwan. Then, yung port city ng Kaohsiung na talagang nasa north lang ng Batanes Island. So talagang maapektuhan tayo whether we like it or not. Plus of course, pag pumasok dyan ng Amerika, meron tayong mutual defense treaty. Hindi natin pwede sabihin sa Amerikano, neutral kami dyan kasi meron tayong kasunduan. Correct. An attack on one will be considered an attack to the other party. Correct. So, Professor, do you think, no, na sana naman hindi mangyari dahil ang dami na nating nararanasan ng mga digmaan, no? Nag-umpisa dyan sa Ukraine and Russia, tapos ngayon sa Israel at saka sa Iran, sa Hezbollah. Tapos ngayon, no, talagang umiinit na talaga yung tensyon. If push comes to shove, and China, kasi ang Amerika ayaw na nila talaga masyadong di ba, pakialam. Kumbaga, magpapadala na sila ng tulong, pero no boots on the ground. Pero baka ngayon magpalit.
kung sakali man sugurin po ng China ang Taiwan, na sana naman na hindi mangyari, digmaan na ba talaga yon? Ang Amerika rin ba ay tutulo? Magpapadala na rin po ba sila ng mga sundalo? Papadala na rin ba nila yung kanilang mga barko? Good question to, mga sanggay. Magandang tanong to kasi ito rin po yung tanong natin. Baka mamaya mapapets lang po tayo gaya po na nangyayari sa Ukraine. Mga eroplano para talagang magkaroon po talaga ng gera na laban mula China versus Taiwan and the US and allies of course of the US. Naku, pag nangyari yan, World War III. Yun na po yun, mga sangkay. Official na magsisimula ay ikatlong digmaang pandaigdigan. Well, una-una kasi yung polisiya ng Amerika, strategic ambiguity. No? Ang basihan talaga nila ng pagtulong sa Taiwan, yung tinatawag ng Taiwan's Relations Act. Na ang wording is very vague, to assist Taiwan in defending itself. Unang-una, of course, nagbebenta lang sila ng armas. Ngayon, of course, under sa term ni President Joe Biden, no, nung in-interview sa Japan, I think this was in 2022 or I cannot exactly remember, no? Sinabi niya, no, tinanong siya, no, will the United States assist Taiwan? Sabi niya, yes. Will the United States send troops to Taiwan? Sabi niya, yes. Tapos recently, nangyari Talagang ano to, mga sangkay. Bakbakang malala to kapag ka nangyari. lang to this year. During the Shangri-La Dialogue, nung tinanong si US Indo-PACOM Commander, si Admiral Samuel Papalo, sabi ni Admiral Papalo, yes, we would use yung mga drones. We will make the Taiwan state a hellscape by using, of course, drones and other measures until American forces will arrive. So I think I have reasons to believe na the United States will not remain neutral. And of course, if the United States get involved in that Taiwan scenario, other US allies are expected to assist. Kasama tayo dyan, mga sangkay. Aliado tayo ng Amerika eh. May mutual defense treaty pa. The United States. Lalo na ang pinaka-importante, of course, is Japan. Yun ang problema ng China, yung Japan. Kasi napakalakas ng Japan, mga sangkay. Sakit sa ulo yan ng China, mga sangkay. Kapag nangyari, kabahan sila. May India pa. Ito po ang delikado na sitwasyon sa China. No? Susunod malapit. Australia, Yeah. possibly South Korea, and of course, Canada. dahil malapit natin, neighbor tayo, and of course, we have the EDCA sites, we have to honor our treaty commitment to the United States. Kundi walang bansa na maniniwala sa atin. Ayan, mga sangkay. What do you think? Malinaw na malinaw yun. Damay talaga tayo dyan, mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Ano ba, nalalapit na ba tayo sa Third World War? Medyo painit ang sitwasyon, ano? Comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito, mga sangkay, sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.